DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa'yo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ko magagawang durugin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Magkaklase pala kayo ng anak ko? Opo. Ganda-ganda mo naman. Ang haba-haba ng buhok mo. Salamat po. Pakiramdam ko napaka-inosente mong dalaga. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Felicity. Salamat po. Mahihain ka ba? Ay, huwag ka mahihiya rito sa amin, ha? Feel at home. Opo. Si Robert, ay napaka-sweet na bata niyan. Kaya bagay na bagay kayong dalawa. Kaano na nga pala kayo katagal? 5 buwan po. Ganun ba? Kumusta naman ang anak ko para sa iyo? Mabait po si Robert at napakasipag na tao. Sinabi mo pa. Alam mo, wala kaming problema sa kanya. Napakapalad namin na siya ang anak namin. Kaya sigurado ako, wala ka rin magiging problema sa kanya. Masaya ako para sa inyong dalawa. O anak, pinagtimpla kita ng kape. Ay, mukhang mahaba-habang pagpupuyatan naman ang gagawin mo ngayon. Salamat po, Ma. Sumabay pa yung preparasyon para sa kasal niyo ni Felicity. Sabi ko naman kasi sa'yo,
Dapat kapag nakapagbar ka na lang, saka na lang kayo magpakasal. Ma, ayoko nang patagalin ang pagiging magkasintahan namin ni Felicity. Gusto ko nang magkaroon ng makakasama sa buhay. Siya. Hindi na ako magkukomment uli rito sa topic na ito. Sana maunawaan po ninyo ako. Oo naman, nauunawaan ko. Ay, siya nga pala. Huwag mong mababanggit kay Felicity ang tungkol sa kuya mo, ha? Bakit, Ma? Baka magdalawang isip siya kapag nalaman niyang meron kang kapatid na nakakulong. Ma, kilala ni Felicity si Kuya. Ano? Siya ang unang naging kaibigan ni Felicity. Totoo ba yung sinasabi mo? Ang totoo. Kaya gusto ko na magpakasal. Kasi natatakot akong kapag nakalaya na si Kuya, sulutin niya sa akin si Felicity. Bakit? May namagitan ba sa kanila dati? Si Felicity, parang nakatatandang kapatid ang turing kay Kuya. Pero si Kuya, pakiramdam ko, matagal niya ng kursunada si Felicity. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itong ang pantalon na ito susuot ko. Nako, mukhang masikip na sa akin itong pantalon ko na ito, ma. Teka. Ano itong nakakapako? Ano itong nasa bulsa? Naku! Yung sulat ito ni Felicity para kay Rosendo. Ay! Lalaban ko na yung pantalon kong ito, naku, durug-durug na yung papel. Paano ba ito? Hindi ko pala ito naibigay kay Rosendo. Nakakalimutan ko na. Ayos lang po, Aling Nora. Pasensya ka na talaga, Felicity, ha? Naku. Ma, iba nga pala. Totoo bang ikakasal ka na? Opo. Naku, masaya ako para sa iyo. Huwag niyo pong maikukwento ito kay Kuya Rosendo. Ay, oo, hindi. Ayaw naman niya talagang nagkukwento ako ng tungkol sa iyo, Ang gusto niya lang, sabihin ko kung maayos ang kalagayan mo, ang iyong kalusugan. Ay, okay na siya sa ganoon. Salamat po, Aling Nora. Ayoko kasing ma-frustrate si Kuya, Ayokong isipin niya na napag-iwanan na siya ng panahon. Habang kaming naririto sa labas nagpapatuloy sa buhay namin, nagdiriwang sa mga nakakamit naming tagumpay, maliit man o malaki. Siya naman, nasa likod ng rehas, nakabilanggo. Pansamantalang huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Pero 1 taon na lang lalaya na siya. Saka na lang po ako magkakwento sa kanya ng lahat ng nangyari sa buhay ko kapag nakalabas na siya sa kulungan. Sana walang magbago. Sana siya pa rin ang dating Kuya Rosendong nakilala ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ba wala man lang ako nakikitang larawan ni Kuya Rosendo dito sa bahay nila?
Hindi rin siya pinag-uusapan sa tuwing magkakasama kami. Mukhang hindi rin sila bumibisita sa kanya. Bakit kaya? Love. Ay, Robert! Wala sila mama at papa. Gusto mo bang... Pwede ba? Isang buwan na lang ikakasal na tayo. Hindi mo na ba kaya makapaghintay? Alam mo, napaka-conservative mo eh. Nasa modern era na tayo. Hindi na bagay ang ganyang attitude sa panahon ngayon. Tinalo mo pa si Maria Clara eh. Kaya ba pinapunta mo ako dito sa bahay? Para dyan? Ha? Eh para saan pa nga ba? Bastos! Felicity! Hoy! Bumalik ka rito! Oh, Felicity, uminom ka muna nitong tsaang mainit. Salamat po. Ay, gabing-gabi na. Pumunta ka pa rito sa akin. Mabutit hindi ka naligaw na makarating dito sa bahay. Nagtanong-tanong po ako. Ano yung sinabi mo sa akin kanina? Gusto mong bumisita kay Rosendo bukas? Opo. Kahit ayaw niya, gusto kong pumunta. Baka sakaling kapag nalaman niya naghihintay ako, hindi niya ako matiis. Oy, sige. Sumama ka sa akin. Talaga po? Oo. Kukumbinsihin ko siyang kausapin ka. Salamat po, Aling Nora. Felicity. Lahat babae ang mga kapatid ko. Panganay pa ako. Kaya hindi ko alam ang pakiramdam ng may kuya. Yung pakiramdam ng kapatid na pinoprotektahan ng nakatatanda niyang kapatid. Kaya nang makilala ko si Kuya Rosendo, ang saya-saya ko. Para na ako may kuya. Para pa ako may tatay. Kahit marumbado siya sa tingin ng iba, pero sa akin, mabait siya. Naalala ko pa yung isang beses na pinagtitripan ako ng mga lasing sa may kanto papunta sa kainan namin. Dumating siya. Pinagsusuntok niya. Pakiramdam ko noon, parang siyang superhero. Kaya kapag ganito may problema ako o may sama na loob, naaalala ko siya. Madalas, siya ang nasasabihan ko ng mga pinagdaraanan ko sa buhay. Alam kong mahalaga ka rin sa kanya. Kahit na nga hindi kayo nagkikita. Sana, huwag mo isiping may magbabago sa pagmamahal niya sa'yo bilang isang kapatid. Iniisip ko nga minsan, Alinora. Sana naging tunay na magkapatid nilang kami ni Kuya. Sendo, ako na itong nakikiusap sa iyo. Ayoko na, Nora. Sinabi ko naman sa inyo, ayoko siyang makita at ayokong pumunta siya rito. Hindi bagay si Felicity sa lugar na ito. Dapat hindi mo siya pinayagan sumama rito. Pero naghihintay siya sa'yo sa labas. Kanina pa. Hindi ko siya harapin. Sendo. Pauwi niyo na siya. Ayoko siyang makita. Nainora, nakikiusap ako sa inyo. Ayokong makita niya ako sa ganitong kalagayan. Ayokong makita ng mga mata niyang ganitong kulungan. Malulumo lang siya sa kalagayan ko. Ayokong makita niya akong ganito. Ayokong kaawaan niya ako. Kaya pakiusap na, Nora. Paalisin niyo na siya. Felicity,
pasensya ka na. Talagang ayaw niyan lumabas. Aling Nora. Hintayin mo na lang na makalaya siya. Sige po. Aalis na ako. Kahit kailan. Hindi na ako pupunta rito. Hindi na ako susubok pang muli na makita siya. Sana'y maunawaan mo siya. Salamat sa pagdalo nyo, ha? Sa susunod, parte naman para sa pagiging abogado ng anak ko ang dadaluhan nyo. Si Papa, proud na proud palagi sa akin sa mga nangyayari sa buhay ko. Ikaw ang paboritong anak. Kung ikaw ang nasa katayuan nila, hindi ka ba mapaproud? Love, excited na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa magiging mga anak natin. Naku! Ang bango-bango naman ng apo ko. Ma. Oy! Tapos ka na maligo? Opo. Salamat po sa pagbabantay kay baby, ha? Aba, ang bango mo rin, ha? Shield bath soap po yan. Hindi pwede si baby lang ang mabango. Ay, tama ka. Dapat kahit may asawa na, maganda pa rin. Mabango, maayos ang itsura. Gaya nyo, ma. Dami ko lang ang wrinkles. Pero maganda pa rin kayo. Ay, naku, wag mo akong binobola dyan. Siya nga pala, paano nga pala yung pag-aaral mo ng abogasya? Ano yun? Hindi ka natutuloy? Kapag malaki na si baby, ma. Siguro mga 5 years old, saka na ako magpapatuloy. Masyado nang matagal yun. Ayos lang yun. Kumuha ka na lang kasi ng yaya. Ay, ayoko po. Gusto ko ako mag-aalaga sa anak ko. Sa bagay. Ay, siya nga pala. Ilang araw na lang. Lalabas na ang result ng bar exam, di ba? Opo. At saka, lalayan na rin po si Kuya Sendo. Hindi po ba? Abogado ka na, anak. Anak, congrats. Proud na proud kami sa'yo. Maraming salamat po, Ma. Pa. May asawa ka na, may anak. Tapos ngayon, may panibago ka ng titulo sa pangalan mo. Ay, anak, mapalad ka. Nagbunga lahat ang pagsisikap mo. Congratulations. Rosendo? Kuya? Congratulations, attorney. Ngayong malaya na si Rosendo, papaano siyang magsisimulang muli at anong magiging pagbabago sa takbo ng buhay ng kanilang pamilya ngayong nakabalik na siya? Mga nagsiganap: James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz bilang Rosendo. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia.
sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik at madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.